Mapalad kayong mga dukha. Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 6, verses 17 and 20 to 26. Pagkababa kasama nila, tumigil si Jesus sa isang patag na lugar. Naroon ang maraming alagad niya at napakarami ring tao mula sa buong Judea at Jerusalem at mula sa baybaying dako ng Tiro at Sidon. Tumingala noon si Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi, "Mapapalad kayong mga dukha, sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong mga nagugutom, sapagkat bubusugin kayo. Mapapalad kayong mga umiiyak ngayon, sapagkat tatawa kayo. Mapapalad kayo kapag kinapupuutan kayo ng mga tao at itinatakwil at iniinsulto at sinisira ang puri dahil sa akin. Magsaya kayo at lubos na magalak sa araw na iyon, sapagkat malaki ang inyong gantimpalang nasa Diyos. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Sawing palad ang mga busog ngayon, sapagkat magugutom kayo. Sawing palad kayong humahalakhak ngayon, sapagkat magluluksa kayo't iiyak. Sawing palad kayo kapag pinag-uusapan kayo ng mabuti ng lahat ng tao, dahil ganun din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung pagninilayan natin, mababasa natin muli ang tinatawag sa wikang Ingles na Beatitudes. Sa Tagalog ito ay mapapalad. Ibig sabihin, kaligayahan o pagpapala. Sa mga kaligayahan nito, makikita natin ang puso ng mabuting balita, kung saan binabaliktad kung anong mahalaga sa mundo at sa tao. Kung titingnan natin ang sinasabi dito, ano ang kaharian ng langit? Ang kaharian ng langit ay inuuna ang mga dukha, ang mga nagugutom, ang mga nauuhaw, ang tumatangis, samantalang naiiwan ang mga mayayaman, ang busog, ang taong happy-go-lucky. Siyempre naman, wala sa ating ganitong klase ng magiging mahirap at ayaw natin ng magutom o umiyak o ilagay ang ating sa sarili na inuusig. Hindi talaga ito hahanapin ng tao, maliban na ito'y isang dakilang santo ng simbahan. Kung titingnan natin ang ibig sabihin ng mapapalad dito, kung ikaw ay payak ang buhay, ikaw ay nagnanais
at naglilingkod sa paghahari ng Diyos, ikaw ay tapat sa iyong tungkulin, sa iyong gawain sa loob ng pamilya. At ginagawa mong mabuti ang iyong pagnanais na mapabuti ang iyong buhay. Wala kang aalalahanin. Umiyak ka ngayon, pero ito ang gantimpala ng Diyos sa atin, na sa dako paroon ay mayroong gantimpala tayong tatanggapin. Ito ang pangako ng mapapalad. Kaya sa ating mga nagnanais na mga mag-oorganisa ng magandang buhay ng pamilya, hindi madali ang mag-ayos ng pamilya. Napakaraming masalimuot na dapat ayusin. Ngunit kapag ayos natin ito, at kapag naharap natin ang mga problemang ito, meron tayong gantimpala sa langit. Umiyak ka man, malungkot ka man, o maghinagpis ka man, pero nakaalalay ang Diyos atin at tayo'y bibigyan ng kaligayahan. At kabaliktaran din sa sinabi ni Jesus, kung ikaw ngayon ay busog, ikaw ay mamataas sa sarili, ganun din ang iyong gantimpala. Ang gantimpala mo naman ay nasa ngayon na. Kaya inuuna ng Diyos ang mga dukha, ang mga inaapi, at ang mga nagnanais na maging tapat sa kanyang paglilingkod, lalo na sa pamilya, sa mga kaibigan, at sa mga ka-community. So ito po muna ang aking ibabahagi, at sana'y nakatulong ang attitudes na ito ng Beatitudes na nais ni Jesus sa atin.